Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Hoy, good news! Ay nagiging vocal na po ang Malacanang patungkol po sa pag-aresto ng Interpol kay Digong. Dalawang usapin yan ka-coffee. ICC yung kaso, pero yung ICC inaasahang magpapatulong sa Interpol. At ang Interpol ang magre-request sa Pilipinas para ma-aresto na po itong si Digong. Hoy, kailan yan? Mukhang nalalapit na ka-coffee Mukhang tila nagiging vocal itong administrasyon, tila nagiging positibo itong administrasyon na ito sa kooperasyon ng Pilipinas para ma-aresto na itong si Digong at managot ito sa mga krimen na ginawa nito sa kanyang tukhang. O isama na si Bato. Mukhang masasama pa ata dyan si Bato. May bagong statement ka-coffee, bagong-bago January 24, 2025. Si Lucas Bersamin nagsalita. Kahapon, di ba, si DOJ Secretary Crispin Remulla, nagsalita siya na willing sila makipag-usap sa ICC. Ito naman, ibang usapin naman, though related din naman. Interpol ang pinag-uusapan dito. At ang sinasabi ng Malacanang, hindi pwedeng i-disregard ang request ng Interpol. Kung ang Interpol ang humiling sa gobyerno ng Pilipinas, once na meron silang warrant of arrest at sila yung magsiserve ng warrant of arrest na yan kay Digong, aba hindi po pwedeng baliwalain lang yan ng gobyerno ng Pilipinas. Hala kayo dyan, mga DDS. O sige, ayaw yung tantara ng presidente. Feeling ko nararamdaman ko nagkakaroon ng ngipin si PBBM, ang gobyerno, ang Marcos administration. Medyo nagiging strong ito Hindi naman strong to the sense na yung definition nila na matapang at hindi. Medyo nagiging vocal, nagiging aggressive dahil sa pinaggagawa ng mga Duterte. Ayan na, sige. Ayan na. Headline ng GMA News Online. Basa tayo ka-coffee dyan. O sige, basa muna kayo dyan. Sabi ni Bersamin, ICC requests through Interpol should not be ignored. Uy, nag-iba ng tono. Pero hindi. Sabi ni Bersamin, hindi nag-iiba ng tono. Yun pa rin po, ever since, yun pa rin po ang paninindigan ng presidente. Kasi sasabihin ng mga DDS dyan, yan na, nagtambalos-los na naman, nag-iba na naman ng take, nag-iba na naman ng prinsipyo ng paninindigan itong gobyerno ni PBBM. Wait, nasaan? Bakit nag-iba? At kung mag-iba man, if ever, pabor tayo dyan. Kasi kasalanan ninyo yan dahil sa mga circumstances. The Philippines has not changed its position as regards the International Criminal Court, Executive Secretary Lucas Bersamin said Friday. Again, linawin natin yan Dalawang usapin yan. Interpol at ang ICC. Malinaw, sabi ni Bersamin, hindi nagbabago yung take ng presidente, yung take ng gobyerno ni PBBM sa usapin ng ICC. Yun pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Malinaw yan malinaw na malinaw yan. At a press briefing, Bersamin explained that the Philippines withdrawal from the ICC has already been in effect. Wala na tayong magagawa dyan. Nagtitake effect na po yan yung withdrawal natin. Thus, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero ibang usapin ng Interpol, later yan. However, ito na, si Bersamin. Hindi nyo mauutos si Bersamin Hindi nyo mabubola si Bersamin dahil dati itong Chief Justice ng Korte Suprema, paano nyo mabubudol yan? However, sabi niya, if the ICC, if the International Criminal Court courses its request through the Interpol, the government will certainly respond to it. Uy, bakit nagsasalita ng ganyan si Bersamin? Ang basa ko dyan, nagbibigay ng ideya. Oy, may mga nakikinig mula sa ICC. Siyempre, press con yan Yung ICC nakamonitor. Sabi ng ICC, tumpak. Ayun na. Alam na yung course. Alam na yung dadaanan ng ICC para mapanagot itong si Digong. Dadaan nila sa Interpol. Kasi may statement na yung Malacanang na kapag idinaan ng ICC sa Interpol yan at Interpol ang mag-request sa Pilipinas, tutugunan, magre-respond ang gobyerno ng Pilipinas dyan. Huwag ang ICC. Pag ICC ang dumiretso, as of the moment, kasi pwede naman magbago bukas sa mga susunod na araw, pwede mag-ibang circumstances, but as of the moment, wala pong jurisdiction ng ICC. Malinaw yan malinaw. If the ICC
makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us sa Pilipinas for the arrest or delivery of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond. Uy! Hala! Kinabahan ng mga DDS dyan, oh. Ano nga yung ulit yun? Kapag nag-request ang Interpol para arestuhin ang isang individual o delivery of a person, ibigay ang tao, i-deliver yung tao sa jurisdiction ng ICC. Kung i-request ng ICC yan through Interpol, magre-responde ang gobyerno na ito ni PBBM. Bago to, ka-coffee. Kung noon hindi umuusad, ito bago itong statement na to. Mukhang legit na ito, ha? Mukhang totoo na yan. Ito nga sinasabi natin, nagiging stronger ang administrasyon na ito ni PBBM. Mas nagiging matapang ito, ka-coffee. Nagiging aggressive ito dahil sa pinaggagawa ninyo. Kung tumigil lang kayo, kung nag-cooperate lang kayo, nag-ambag kayo para mapaganda ang Pilipinas, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Kasalanan nyo rin yan. Yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Si Lucas Bersamin yung nagsasalita, ha? Pero that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Uy, Chief Justice yan. Dating Chief Justice ang nagsasalita. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo miyembro ng ICC, baliwala na yan. Kung idaan nila sa Interpol, lugi kayo dyan. I hope nagigets ninyo, ka-coffee, dahil paikot-ikot lang naman ako. Inuulit-ulit ko lang din naman yan para sa retention, no? I'm not saying yung ICC ang inaano natin. Anong inaano, sir? Yung Interpol ang pinagbibigyan natin, he added. Alam mo kung bakit dapat gawin to ng gobyerno? Unang-una, tinutulungan tayo ng Interpol. Di ba? Si Teves. Hindi man mahuhuli si Teves yan. Hindi malolocate ang lokasyon niya without the help of the Interpol. Kaya, syempre, may pananagutan din tayo bilang Estado. Hindi pwedeng pakabig lang tayo ng pakabig. Si Alice Guo, hindi naman malolocate yan sa Indonesia kung hindi tumulong ang Interpol. So madaling sabi, tinutulungan tayo ng Interpol. So the moment they request for our help, dapat tumugon din tayo. Dahil hindi pwedeng selfish. Hindi puro ikaw. Dapat meron ka ring ambag. Bersamin stressed that requests of Interpol should always be respected, doing service in some areas. Nako! Ang linaw ng statement na to. May mukhang makukulong na. Bersamin's remark came after Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya said that the Philippines is signaling a softened stance on the ICC's investigation into the drug war o kanilang tokhang. Kahapon, pinag-usapan natin yan. Itong statement na ito ni Boying Rimulya, no, na willing tayo makipag-usap. We will talk to them soon in a very well-defined manner in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya said in an interview. Alam mo, ka-coffee, ang ICC nakabantay sa atin. Actually, very active yung legal assistant, si Conti, si Attorney Conti. Very active yan. Kung ano yung mga nangyayari ngayon, kasi naka-public ka rito Itong mga statement na ito, naka-public yan. They can easily access that, di ba? Itong press conference na yan, sabihin sa leadership ng ICC, ito ang stand ng gobyerno ng Pilipinas. Ito, mukhang willing na sila makipag-usap. Ito, opportunity na natin ito para mapanagot na itong si Digong sa pinaggagawa niya during his administration. Diba? Yari kayo dyan. Ayan naghahamon kayo Diba? Ang hilig nyo maghamon, sampahan nyo ng kaso. Ayan may sampa na. Warrant of arrest na lang. Once na ma-issue ng warrant of arrest na yan, mabilis na lang isi-serve yan. Kasi tiyak na tiyak tayo na idadaan ng Interpol sa ICC yan. Kasi nagkaroon na sila ng ideya No, I think alam na nila yan. O yan, kinonfirm lang ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung ano yung route, kung ano yung dapat nilang gawin para matulungan sila o makuha nila yung tao na gusto nilang makuha. The Philippines withdrew from the Rome Statute, the treaty that established the ICC in 2019 after the Hague-based tribunal began a probe into the Duterte administration's tokhang. Based on government records, there are at least 6,000 suspects na tsugi po during the Duterte's tokhang. Pero sabi po ng mga human rights group,
aabot po sa 30,000 ang mga natsugi, kasama po dyan yung mga itinumba ng mga vigilante. Former President Rodrigo Duterte has offered no apologies for his tukhang policy and even dared the ICC to investigate him for crimes against humanity as soon as possible. Ayan, naghahamon na. Baka tumawag na naman niya kay Roque o kay Panelo. Sal tawag na, no? Sal, ano ba to? May bagong statement si Lucas Bersamin. Dihado ba tayo dyan? Malamang sa malamang yan. Paghahandaan nila yan. Dahil pag nandyan na yung warrant of arrest na yan, wala na sila dyan. Wala na silang kawala dyan. Tuloy-tuloy na yan. Sunod-sunod na yan. At mananagot na ang dapat managot. Ayan, your request has been granted. ICC, yan. Paspas karipas na lang yan ka-coffee. Bilis-bilisan na lang yan. Tingnan nyo ha. Itong karma ng mga Duterte. Sunod-sunod na yan. Si Inday Sara Duterte, bagamat medyo na-delay ang impeachment dyan, eventually, mai-impeach din yan o matatanggal din yan. Itong si Digong, eventually, mai-issuehan ng warrant of arrest yan. Tingnan mo. At ang iba pa mga kanilang kasalanan, maglalabasan yan. Diba? Kung tumutulong sana kayo, kung hindi kayo sakim sa kapangyarihan at gusto nyong ibagsak agad ang gobyerno para makaupo si Inday, hindi naman mangyayari yan. Masyado kayong na-excite Akala nyo kasi mapapatalsik nyo si PBBM. Akala nyo weak si PBBM. Nagkamali kayo ng tansya. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Habang hindi pa po kayo naka-like and follow, mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo po updated na rin sa ating mga bagong upload. Magkita-kita po ulit tayo ka-coffee bukas sa panibago na naman nating video. Paalam po sa inyo at ingat po kayo at kapit tayo. Ang ganda ng tasa ko, di ba? Thank you ka-coffee. Bye-bye.